Hallelujah. A blessed Sunday po, CFSM. Naku, wala pong energy. Blessed Sunday po, CFSM. Good morning. Ayan, gusto ko po munang batiin ang lahat ng tatay, lahat ng nanay na tatay na Happy Father's Day po sa inyong lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Ayan, palakpakan niyo po ang mga tatay natin. Happy Father's Day. Napakainit po ng panahon, truly na napakainit ng pagtanggap natin sa Father's Day dahil napakainit ng pagmamahal lagi ng mga tatay natin sa atin. No? The very reason why the house is like running, no, and built stronger dahil sa kanila because they put, food on the table, they made sure na yung mga sirang gamit ay naaayos, yung sasakyan na may tumutunog tas hindi mo ma-figure out, hinawakan lang ng tatay mo, magically, parang okay na siya after that. No? Happy Father's Day po. Thank you po for your sacrifices to us. But ultimately, sa tatay natin, the very father who we not have biologically but in the spirit and in truth, tatay natin siya. No? Babatiin si Lord ng Happy Father's. Happy Father's Day, Lord. You know what po, no? Sabi, I came across one time when I was scrolling po sa social media. Sabi niya, to have a father is one thing, it's good daw, but to have a present father is another thing. Pero to us, ang present na tatay at Kristiyanong tatay ay talaga namang mas the best po yun, no? Dahil founded siya and grounded siya ng salita ng Diyos, ng katuruan ng Diyos at ibang-iba talaga yung the way how a father na nasa foundation ng church, no, that they are founded by the word of the Lord. Iba-iba talaga, no, the way na makitungo siya sa mga tao, the way he disciplines his children, no, ibang-iba kasi grounded and founded siya with the love of the Lord, no? Yan, no, ang daming mong maririnig, ang daming mong makikitang opinion from other people, especially in social media platforms. You may also hear it from other people from work. Kung ikaw ay nagko-commute, di ba? Minsan hindi mo naman maiiwasan na marinig kung ano man yung sasabihin ng ibang tao. And a lot of people will get affected po, no, sa mga sasabihin ng iba. But us as Christians, no, meron na tayong gift of discernment. Yung discernment na yon, kaya na nating i-filter out ano ba yung magpe-penetrate sa atin, ano ba yung mga opinion na nagmamatter sa atin. And from what I know, my dear brothers and sisters, ang opinion at ang opinion na nagmamatter sa atin ay kung ano ang sinasabi ng Diyos kung sino ka. That you are loved, that you are victorious, na ikaw ay tagumpay na. Hallelujah! Ikaw ay magaling na. Lahat po ng mananagumpay ay sumigaw ng tagumpay. Isa ba, tagumpay? Hallelujah! Sige po, tayong lahat ay tumayo. Let us praise and worship the Lord. Hallelujah! Thank you so much. Thank you, Jesus. Hallelujah! Thank you, God. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, the treasures of faith are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my faith.
the God of the mountain. He's the God of the valley. And there's not a place your mercy and grace won't find me again. Come on, church. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Let's sing it one more time. Oh, there's nothing better than you. Lord, there's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Sarap naman na. Thank you, Lord. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. He gives what? You give beauty for ashes. Hallelujah. He turns shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. There's nothing better than you. No, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Hallelujah. There's nothing like our God. Amen. Hallelujah. We're here to celebrate. Amen. Hallelujah, church. Do you know who you are in Christ? We are blessed. We are victorious. We are loved. We are chosen. We are accepted. We are healed. Amen. Hallelujah. We are beautiful. Let's celebrate Jesus. Hallelujah. Let's sing it out. Thank you, Jesus. I'm walking in power. Let's declare it. I'm working miracles. I'll live a life of favor. I know who I am. Let's sing it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for this new life, oh God. All over the world, lift up your voice. Do you know
chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yes. All I require for life, God has given me. What? I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I am. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I am. I know who I am. Walking in power, working miracles. I live my life from favor. I know who I am. Let's say working miracles. I live my life from favor. I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. Let's say hallelujah. I'm working miracles. I live my life of favor. I know who I am. Let's declare it with confidence. Hallelujah. Working miracles. I live a life of favor. I know who I am. 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 I am holy. I am righteous. Oh, I am holy. I am. Sabay-sabay po tayo. Yes! Hallelujah! I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. Look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see His glory, I know who I am. Look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see His glory, I know who I am. 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 For the last time. I know who I am. Hallelujah. Let's give Jesus a mighty hand of praise. Thank you, Lord.
Thank you, Lord God. Indeed, Panginoon, we are living a life of favor, Panginoon. Favored by you, Panginoon, loved by you, cherished by you, Lord God. Hallelujah. We know who I am, Panginoon. Thank you, Lord God. Truly, Panginoon, sa araw-araw ng buhay, Panginoon, Ikaw na, Lord God, ang namamagnify. Panginoon, Ikaw na ang nakikita sa buhay namin, Lord God. Thank you, Lord, for your unconditional love, for your goodness, Panginoon. Hallelujah. Let's praise Him. Let's glorify Him. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, with He Christ be magnified. Hallelujah. Let's magnify Him in our lives. Where the whole earth echoing His imminence, His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops, with His Christ be magnified. Hallelujah. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Every creature find its inmost melody, and every human heart its native right. Then in one enraptured hymn of praise, we'll sing Christ be magnified. Oh, we lift you high, Jesus. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Hallelujah. It's your name. I won't bow to idols, stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be phoned by feelings, I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, Christ
Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Ikaw lamang po ang aming itinataas, minamagnify sa aming mga buhay. Wala pong iba, Lord God. Hindi namin pinagmamalaki ang aming sarili, hindi namin tinataas ang aming sarili o sino man, Panginoon, sa kapulungan ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itinatanghal, ikaw lamang ang aming pinupuri, ikaw lamang ang aming dinadakila, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw ay nararapat, Panginoon, na itanghal. Ikaw lamang ang karapat-dapat, Panginoon, dahil ang buhay mo, O Diyos, ang siyang binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord God. Isang special na araw, hindi lamang sa bawat isa sa amin, kundi lalong-lalo na, Panginoon, sa mga ama ng tahanan. Sa mga tatay, Lord God, Daddy, Papa na naririto, alam namin, Panginoon, na Ikaw ay patuloy na kumalinga sa kanila. Ikaw ay sumasa kanila, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang araw na ito, Panginoon, ay aming pinagpupugay, hindi lamang, Panginoon, sa kanila, kundi higit sa lahat, Panginoon, Ikaw na aming Ama na nasa langit. Salamat po ngayong umagang ito sa lahat ng gagawin namin, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang aming mararamdaman sa lugar na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified in the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Hallelujah. Hallelujah. No matter what the world says, my God says that I am powerful, a working miracle, and I am victorious. I am. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Kaninang umaga po, nag-send ng message si Pastor doon sa aming group para sa mga kalalakihan, sa mga fathers. Pastor, allow me to quote. Ang sabi po niya, it is an opportunity to be a father because we can show the character of God through His grace. Ang ganda po, di ba? Sa atin pong mga ama ng tahanan, pagpupugay po ang ibinibigay namin sa inyong lahat. Okay, so nakikita niyo po yung brown envelope natin. This is our giving of our Agape monthly pledges every third Sunday of the month. Pero hindi po ibig sabihin na hindi natin naibigay ng third Sunday, excuse na po tayo. We can give it the next time and the next time. Okay, so we have CFSM Youth Ministry, Bloom in Faith, on June 27, 2026. Saan po yun? Sa Kutud, okay. Hindi lang po young people ang nagbo-bloom in faith. Everybody should be blooming in faith because we feel the love of the Lord. Amen? Ang sabi po ng 2 Corinthians 9:7, ang thought po niya, giving is personal. It is a willing choice rather than obligation. Sa bawat pagkakataon po na nagbibigay tayo, hindi yan obligasyon. It is the love of the Lord that we feel. And we are giving just a portion kung ano na ang naibigay sa atin ng ating Panginoon. And as we give, we grow in the community, we grow in gracious giving, and we grow personally. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at sa mga ipagkakaloob po namin sa umagang ito. Basbasan mo, Lord God, ang aming mga puso. Alam po namin that everything was already given to us. Hindi kami magkukulang kailanman, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang.
sa amin. Maraming salamat po. We know, Lord God, that this is an opportunity, this is our personal dealing with you, Lord God. Kaya nga po, sa puso namin, it will always be, Lord God, a joyful giving. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng kapurihan, kapasalamatan, ay tanging sa iyong pangalan lamang, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All over the world, lift up your voice. Do you know who you are? Shout in love, declare it. Believers anthem. Hey! We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. Hallelujah! And this Sunday po, we are blessed because we were graced by 3 new attendees for this Sunday. Tatawagin ko po yung pangalan ninyo, and if you could stand up para po ma-recognize namin kayo. Mr. Arturo Tolentino, invited by Sister Shirley. Welcome po to CFSM. Mr. Rogelio Pangan, invited by Pastora Rose Ginto. Saan po siya? Sa bandang likod. And Miss Rosemary Nukup, invited by Brother Ogie. There you go. Welcome po to CFSM. And everyone, inaanyayahan ko po kayong tumayo at makipagkamayan sa ating brothers and sisters. Working miracles, I Live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I know who I am. I know who I am. I know who I am. Amen. Good morning po sa ating lahat. Happy Father's Day! Amen. Yung ating mga magigiting na ama. Okay, sila po ang haligi ng ating tahanan. Okay, so yung pong ating team, Reigning in Life, Reigning in Freedom. No? So, yung pong ating topic for today is freedom from the opinions of men. Amen.
So alam naman po natin, no, makikita po natin sa buhay natin, yung mga magulang natin or minsan yung mga naunang tao, makikita po natin mahilig silang kino-consider nila ang sinasabi ng ibang tao. No? Nasabihin nila agad, balo mo yung sabihan na rin tao. Ano na? So, mahilig sila, agad nilang kino-consider baka anong sasabihin ng ibang tao. No? Kaya, imbes na gawin nila ito, iba ang kanilang gagawin dahil ang iniisip nila, baka anong sabihin ng ibang tao. Amen? No? Pero, pagdating po sa salita ng Diyos, kailangan manindigan po tayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi ang sinasabi o opinion ng tao. Amen. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa Galatians 1:10. Sabi sa English, I am now trying to win the approval of human beings or of God, or I am trying to please people. If I were still trying to please people, I will not be a servant of Christ. No? Sabi po sa Tagalog, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Amen. So dito, ang sinasabi po ni Pablo doon sa unang verse, sabi niya, wala nang ibang magandang balita. Maliban sa sinabi niya sa mga taga-Galatians, na yung magandang balita na ipinapahayag niya, ito ay base sa biyaya ng Diyos. Ito ay direktang mula sa ating Panginoong Yesus sa patnubay ng Banal na Espiritu. So, siya ay lingkod ng Diyos at kung ano ang mensahe ng Diyos sa kanya, yun lamang ang kanyang sasabihin. Hindi niya i-win over ang tao para malugod sa kanya. At ang ipapahayag niya, yung gustong marinig sa kanya tao. Hindi. Amen. Sinasabi ni Pablo, kung ang hinahanap niya ay ang malugod sa kanya ang mga tao, he would compromise the truth. Amen. Kung ang hahanapin niya ay ang i-please ang bawat isa, he will not be doing the work of Christ called him to do. Ang totoong servant ni Kristo ay isa lamang ang kanyang master at iyon ang ating Panginoong Yesus. Kung ano ang sinasabi sa kanya ng Panginoon, sa patnubay ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng salita, yun ang paninindigan niyang sasabihin sa mga tao. Hindi siya matatakot na sabihin ang katotohanan, which is the Word of God. Amen. Kung makikita natin doon sa Galatians 5, di ba, mayroong mga opinion yung ibang mga Hudyo. Ang sabi nila, no, kailangan silang magpatuli kahit na nalilas na mga hentil sa biyaya ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya ang sabi ni Pablo, alin ba ang pakikinggan ninyo, yung opinion ng mga Hudyo o yung itinuro ko sa inyo? Amen. So, Paul said, there is only one gospel at wala nang ibang mabuting. Dahil tanging ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, tanging ang ginawa lamang ni Jesucristo, ang siyang tanging magandang balita. His death and resurrection. Amen. Na tayo ay kasamang namatay, nailibing ang ating lumang pagkatao at kasama rin tayong nabuhay ng ating Panginoong Yesus kung kaya tayo nagkaroon ng bagong pagkatao, bagong buhay, bagong espiritu, nagkaroon ng maka-Diyos na kalikasan. Amen. Kaya sa buhay po natin, hindi tayo dapat matakot sa opinyon ng iba dahil ang Word of God ang siyang pinaniniwalaan natin.
Amen. Ang po sa Proverbs 29:25, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sabi po sa Tagalog, mapanganib kung tayo ay matatakutin. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ay ligtas tayo. Amen. No? Sabi nga po, ang pag-aalala sa magiging puna o opinyon ng ibang tao ay isang patibong ng sa pagkaalipin. Kaya hindi tayo dapat matakot. No? Hindi tayo hindi tayo matatakot na i-share ang Word of God. No? Hindi tayo matatakot sa sasabihin, kapag nag-share ako ng Word of God, baka ito ang sasabihin nila. No? Kaya kapag inassign tayo sa mga GE natin, huwag tayong matakot. Huwag ka matakot doon sa sasabihin ng iba. Amen. As long as share ka na magpagamit sa Panginoon, inihanda mo ang puso mo, no? Tuloy mong pinag-aralan ng salita ng Diyos, mararanasan mo ang pagtuturo, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Amen. No? Huwag tayong matakot kapag mayroong mga gathering na tayo mag-pray o mag-share sa ating mga kamag-anak, sa ating mga gathering. Amen. Huwag yun natin agad iisipin, ay baka anong sabihin nila pag ako nag-share ako. No? Di tayo matatakot doon sa kanilang mga opinion. Yes, minsan makakarinig tayo ng mga negative reaction, opinion yun. Pero ang mahalaga, sinabi mo kung ano ang katotohanan. Amen. Ang mahalaga, ang tagal mo na siyang kasama, ang mahalaga, narinig niya sa iyo kung ano ang katotohanan. Amen. Huwag tayong matakot. Sabi nga, kung walang mga ngaral, walang sasampalataya. Amen. Kaya, patuloy lang po tayo na ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Roma 1:16 ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Amen? No? Hindi po tayo matatakot mag-share sa ating mga mahal sa buhay. Matakot ka pag nawala yan, hindi niya nalaman ang katotohanan. Ayahan mo kung ano man ang sabihin, baka hindi niya pakinggan ang sasabihin ko, no? Baka panindigan niya yung pagkakatoliko, kandado niya. Okay lang. Importante, nasabi mo sa kanya kung ano ang katotohanan. Amen. No? Hindi tayo matatakot sa opinyon ng iba kapag may nagsabi, sa negosyo mo yan, hindi ka aasenso. Kasi hindi nakain ang negosyo mo. Hindi mo mapapagtapos yung mga anak mo sa pag-aaral kasi pataas ng pataas ang matrikula. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan dahil yung nakilala ko, ayun, hanggang ngayon nakaratay. Opinyon niya yon. Pero mas paniwalaan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na nung si Kristo ay nanahan na sa iyong puso, nasa iyo na ang tagumpay, nasa iyo na ang kagalingan ni Kristo, nasa iyo na ang provision ng Diyos as a child of God. Amen. Yun ang mas paniwalaan mo. Amen. Hindi tayo matatakot kapag tayong mahayo na ipahayag ang salita ng Diyos. Kung magkamali man tayo, hindi tayo matatakot sa sasabihin nila, huwag ka na mag-attend. Nagkasala ka naman. Tandaan po natin, amen, mas paniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos na hindi niya tayo inahatulan, na pinatawad na ang lahat ng kasalanan natin, na tayo ngayon ay banal at matuwid, mananatiling karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen. Minsan po, yung
yung mga nagkamali nating mga kapatid na wala dito, hindi man yung sinasabi ng Diyos ang iniisip nila eh. Yung sinasabi ng tao. No? Mas takot sila sa tao. Amen. Kasi alam natin mabuti ang Diyos. Amen. Huwag po tayong matakot sa sasabihin ng tao. Dahil mas tignan natin. Sabi nga ng awit, I know who I am. Amen. Alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen? Huwag tayong ma-intimidate. Si David, hindi siya na-intimidate ng labanan niya, harapin niya si Goliath. Hindi niya sinabi, ano kaya ang sasabihin ng mga tao doon? Ano kaya ang sasabihin ni Goliath? Makikipaglaban ako sa kanya, wala akong tabak, wala akong sibat. Wala akong kasuotang pandigma. Hindi kaya ako ibubu ng mga tao. Pupunta ako doon, ang dala ko patpat. Ang dala ko, tirador. Hindi iniisip ni David ang mga opinyon o sasabihin ng ibang tao. Dahil kilala ni David, kung sino ang kanyang Diyos. Kilala niya. Amen. Kilala niya. Yun ang nakapagwagi kay David. Hindi niya pinansin ang mga sasabihin. Nakafocus siya, alam niya, kung sa kanyang paglalaban sa mga oso, nandun, naranasan niya ang patnubay ng Diyos sa kanya. Alam niya sa labanang yon, patuloy din niyang mararanasan ang patnubay ng Diyos sa labanang yon. Amen? No? Kaya nga po sa buhay natin, wag tayong, there are many ways in which we might live in fear of others. Minsan, dahil iniisip mo baka anong sabihin nila, sasabihin nila, wala akong pakikisama. Kaya, sige, tagay. O kaya, minsan may mga opinion pa yung iba eh. Hindi magandang walang alcohol sa katawan. May mga opinion pa silang ganon, di ba? Kaya tuwing pinapainom ka nila, maalala mo yung opinion nila. Hindi daw maganda yung walang alcohol sa katawan. Amen. No? So, minsan, bakit mo ginagawa yun kahit hindi mo man gusto? Dahil gusto mong maging approved sa kanila. Gusto mong maging approved sa kanila, kaya mo ginagawa yun. But striving for man's approval leave us anxious and exhausted. Nakakapagod pag ang hinahanap natin ay ang approval ng tao. We cannot please everybody. Pleasing God matters more than pleasing people. Being accepted by God matters more than being accepted by people. Amen. At ang kagandahan nito sa ating kapatid, hindi na natin kailangan pagtrabahuhin para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Jesus' life, death, and resurrection did this for us. Amen. We are now considered worthy because Jesus is worthy. Amen. Naging karapat-dapat tayo sa Diyos dahil lamang sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. We do not have to prove ourselves before God. Amen. Sapat na yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ang halaga mo ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng value mo. Hindi ang posisyon mo, hindi ang talento mo, hindi ang kayamanan mo. Hindi ang sinasabi ng tao na magaling ka, hindi ang sinasabi ng tao na matalino ka. Hindi ang sinasabi ng tao ang nagbigay ng halaga mo. Si Kristo ang nagbigay ng halaga mo. Amen. We were made acceptable, pleasing before God because of what Jesus did for us. Amen. Tanging ginawa ng ating Panginoong Yesus. Alam po ninyo,
yung pagtanggap sa atin dito sa mundo, it will never satisfy us and it will never give us safety and true security. Pag nagbago ka, hindi ka na gusto. Pag hindi ka na nagbigay, hindi ka na gusto. Amen. Pero ang pagtanggap sa atin ng Diyos ay walang kondisyon. And it will transform us from the inside out. Amen. So as the knowledge of God, no? Pag lumalalim yung ating kaalaman sa pagmamahal ng Diyos sa atin, the fear of people decreases. Amen. Pag nakikita natin, no, secured ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, nababawasan ang takot mo sa tao. When we trust in God, we can rest in the assurance that we are secure for eternity because we are loved by our gracious Savior, Jesus Christ. Amen. No? Dahil patuloy mong nakikita kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano ka minahal ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 4, I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin, ni hindi ko nga pinapahalagahan ang sarili kong opinyon. Kung sa bagay, malinis ang aking konsyensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. No? So dito sa unang verse makikita natin, sinabi ni Pablo, sila ay mga lingkod ni Kristo, sila ay katiwala ng hiwaga ni Kristo, at bilang katiwala, sila ay tapat sa Panginoon. Kaya sinabi niya doon sa verse 3, hindi mahalaga sa kanya kung ano ang iniisip sa kanya ni inuman. Ni hindi nga daw niya pinapahalagahan ang kanyang sariling opinyon. Bakit? Kasi nakapokus si Pablo sa relasyon niya sa Diyos. Kung ano ang sinasabi at ipinapagawa sa kanya ng Diyos, ang kanyang master. Ang mahalaga sa kanya, approve siya sa Diyos. At hindi niya kailangan patunayan ang kanyang pagkatao sa tao. Amen. Alam niyo po yung ating pag-uugali, because of our intimacy sa Panginoon, automatic magpo-flow kusa yan. Magpo-flow yan, kusa yan. No? Kaya hindi na natin dapat patunayan yung ating pagkatao sa tao. No? Dahil yung relasyon natin sa Diyos, yung malalim nating relasyon sa Diyos, automatic lalabas yan sa buhay natin. Believers should not be controlled by the criticism or praise of others or even their own self-judgment. Mahirap yon. Magiging masaya ka pa lang pag maganda ang sasabihin sa'yo. Malulungkot ka pag hindi maganda ang sasabihin sa'yo. True freedom comes from knowing your identity in Christ. And you are only relying on God's perspective. Amen. Ang totoong kalayaan, amen, no, nagmumula sa alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. At ang mahalaga sa iyo, kung ano ang tingin sa iyo ng Diyos. Amen. No? Ang sabi ni Pablo, no? Nakadepende siya sa relasyon sa Diyos. Tanging Panginoon lang daw ang makapagsasabi kung tama o hindi ang kanyang ginagawa. Amen.
Di po ba sa 2 Timothy 3:16, alam naman po natin, ang salita ng Diyos ay patuloy na tinuturo tayo sa katotohanan, sinasaway, tinutuwid, no? Sinasanay sa matuwid na pamumuhay upang maging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Amen. So, si Pablo, nakapokus lang siya sa kanyang relasyon sa Diyos. At alam niya, bunga ng kanyang magandang relasyon sa Diyos, kahit na wala siyang intention na maging maganda ang kanyang gagawin sa kanyang kapwa, ito ay kusang lalabas dahil sa kanyang relasyon sa Diyos. Amen. Siya yung judge natin, siya yung magbibigay spirit sa atin. Kailanman, hindi niya tayo inatulan. Kaya makapapamuhay tayo ng payapa. Hindi tayo matatakot sa puna ng iba o magmamataas sa papuri ng tao. Stop performing for people and trust in God's acceptance. Amen. Ano man ang ginagawa natin, ang Diyos ang kausap natin. Ito po yung sinasabi sa Colossians chapter 3. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Amen. Na kahit sa ating pagtatrabaho, ang kausap natin si Lord. Ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito ng taus-puso. Not for human recognition or reward. Amen. No? Hindi tayo nagtatrabaho para walang masabi yung boss natin sa atin. Dahil natatakot tayo, baka ipahiya niya tayo. Hindi tayo nagtatrabaho dahil na maaganda dahil para papurihin tayo ng boss natin. No? Excellent job is a result of our intimacy with God. Matik yun. Kapag maayos yung relasyon natin sa Diyos, magiging maayos din ang ating trabaho. Amen. Kahit hindi ito. Kaya nga, if you know your identity, who you are in Christ, and understand the conditional love of God, you don't need any more praises of others para maging kumpiyansa ka sa sarili mo. Amen. Dahil sapat na kung ano ang pagkakakilanlan sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya, i-praise ka man o hindi, it's okay. Bakit? Dahil alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. No? Alam mo kung sino ka. Amen. So, ang isang Kristiyano ay totoong napalaya nung malaman niya ang kanyang identity kay Kristo. Ikaw ay banal, ikaw ay matuwid, ikaw ay anak ng Diyos, you are seated in the heavenly places, no? You are a co-heirs of Christ, you are a child of God. Kapag alam mo ang pagkakakilanlan mo, ang iyong bagong identity kay Christ, amen, hindi ka maaapekto ng anumang paghuhusga o paghatol ng ibang tao sa iyo. Because you know your identity in Christ. Amen. Tayo napalaya when knowing who we are in Christ. Amen. Napalaya tayo nang malaman natin who we are in Christ and not compromising our core beliefs. Amen. Hindi natin, nung nalaman natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, we do not compromise our belief. Yun ang nangyari kina Shadrach, Meshach, Abednego. Nung sinasabing sumamba sila sa rebultong ipinatayo ni Haring Nebuchadnezzar, ang sabi niya, kung talagang ganyan po ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkulan.
mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man kami ligtas, gusto naming malaman ninyo, hindi kami maglilingkod sa mga Diyos nyo o sasamba sa rebultong ipinatayo ninyo. Sabi niya. So nanindigan sila. Alam nila ang dapat sambahin lamang ay ang kanilang Diyos. Hindi sila natakot sa sasabihin ng mga taga-Babylonia o sa sasabihin ng hari. Amen? No? Dahil alam nila kung sino sila sa harapan ng Diyos. Tayo'y napalaya nung malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na tayo ay matuwid at tinanggap ng Diyos. Amen? Pag-establish tayo sa ating identity kay Christ, hindi na tayo matatakot sa pag-iinsulto o opinyon ng iba. Amen? Kasi mas mahalaga sa atin kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos, hindi tayo nakadepende sa pagpapatunay sa ating pagkatao, sa tao. Alam niyo po, hindi lang sa mga bata may bully, kahit sa matatanda. No? Minsan, meron tayong ma-encounter na kapatid na talagang nanlulumo, umuiyak, dahil lamang sa mga negative na sinabi sa kanya, no? Na parang dinadown siya, na hindi aangat ang kanyang negosyo. No? So, kapatid, hindi ka kailangan manlumo. Hindi ka kailangan matakot doon sa sinabi ng katabi mo, negosyante. Dahil mas paniwalaan mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Ang tagumpay ay nasa sa iyo dahil si Kristo ay nasa sa iyo. Amen? Yun mas makita mo, kapatid, sa iyong buhay. Ang ating natamong kalayaan ay mananatili by focusing on the truth of Scripture rather than human tradition or philosophies. Ayan. Nakapokus tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos kaysa sa mga tradisyon o paniniwala o kaisipan ng ibang tao. No, maraming mga tradisyon na nakagisnaan natin. Man, yung minsan, huwag kang umalis ng Friday the 13th. Hindi ka papalarin. O kaya, huwag kang mag-alaga ng itim na pusa. Nakakamalas. No? May mga tradisyon na ginagawa. No? Hindi na tayo doon. Agad nating sinasabi, ito ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Agad natin yon. Bago natin paniwalaan, tingnan mo muna kung ito ba ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Kung ito ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Meron tayong Christian philosophy na sinusunod. God's opinion is the final authority. Amen. Yun ang mas sundin natin sa buhay natin. Kaya kapatid, hindi ang opinion ng ibang tao ang magdidikta na ating kaisipan at damdamin, kundi ng salita ng Diyos. Siguro marami sa atin, baka naapektuhan na sa mga sinasabi ng iba, sa mga puna ng iba, kung kaya't naging maliit ang tingin niya sa kanyang sarili, kung kaya't hindi siya makapag-move on. Kapatid, you are deceiving. Nalilinlang ka lang. Huwag kang paapekto doon. Lagi mong makita ang tingin sa iyo ng Diyos. Lagi mong makita ang ginawang benepisyo sa iyo ng pagkapako ni Kristo doon sa krus. Namatay siya para ikaw ay gawin niyang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Napako siya sa krus para gawin kanyang matuwid, banal. Ikaw ay banal. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Laging yun ang makita mo. Amen.
sa buhay natin dito, sa mga kasama natin sa komunidad, kasama natin sa trabaho, iba't ibang mga tao ang ating mga nakakahalubilo. At hindi naman lahat ay mababait. So, hindi natin maiwasan ang makaranas ng mga ganong mga salita, mga puna, mga opinyon. Amen. No? Kaya nga po, mas mahalaga ang salita ng Diyos. Let us continue to renew our mind with the Word of God. Amen. In spite of negative treat sa iyo, you can still walk in love. Why? Dahil ang pag-ibig ni Kristo ay nasa puso mo na. Dahil si Kristo ay nasa sayo. Amen. No? Hindi ang sinasabi ng ibang tao ang magbibigay saya sa atin. Hindi ang papuri ng ibang tao ang magpapasaya sa atin, kundi si Kristo mismo ang ating kagalakan, ang ating kapayapaan. Amen. Sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Yesus upang tayo mapayapa sa mundong ito. Amen. Tayo'y pinalaya na. Just rest on the finished work of Christ on the cross. We were already made pleasing before God. Amen. No? We will not be striving the approval of others. Our true identity comes from God, not from conforming to the expectation or opinion of others. Amen. Use God's word as our filter, not the opinion of others. Ang gad natin tignan, ito ba? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Yes, ito ang sinabi sa iyo, pero ano ba ang sabi sa iyo ng Diyos? Amen. Alam niyo po, hindi na tayo malulungkot. Yes, sa umpisa, pagkabagsak sa iyo ng salitang yon, para bang malulungkot ka. Pero, kaya nga, we need to soak our mind with the Word of God para lagi nating nakikita ang our new identity, how blessed we are, how favored we are in the sight of God. Amen. Yun ang nagagawa ng salita ng Diyos, kapatid. Kung kaya't kailangan natin itong pagbulay-bulayan sa ating buhay para lagi kang nare-remind who you are in Christ now and who is Christ in your life. Amen. Yun ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya kapag babad tayo sa salita ng Diyos, hindi tayo maapekto, hindi tayo manlulumo sa mga nararanasan nating ibang mga salitang ganyan sa ibang tao. Because kilala mo ang sarili mo, who you are in the presence of God. Amen. Fear of what others say is an hindrance to be true to yourself and our faith. Kapag laging ang sinasabi ng iba ang siyang ating iniisip, hindi ka na nagiging totoo sa iyong sarili. Bakit? Ginagawa mo yan kahit mainit. Sinusuot mo yan kasi baka ano sabihin ng tao. Parang hindi ka na nagiging totoo sa sarili mo noon. Di ba? Tapos, ginagawa mo to kahit labag sa iyong prinsipyo dahil ayaw mong may masabi sila sa'yo. O, kino-compromise mo yung faith mo noon. Di ba? Amen. We are already accepted and loved by Christ. If you understand your identity in Christ, you are not easily affected sa mga paghuhusga ng tao sa iyo. Amen. No? Kasi alam mo kung sino ka. Kilala mo kung sino ang Diyos mo at kilala mo, alam mo kung sino ka na ngayon bilang anak ng Diyos. Kaya kapatid, mamuhay tayo ng may kumpiyansa sa tunay nating pagkakakilanlan kay Kristo. Amen. Sa halip na mabuhay sa takot o paghahanap ng approval ng ibang tao,
Let us have confidence, no? Kung ano ang ating identity ngayon sa harapan ng Diyos. Hindi sa sinasabi ng ibang tao, doon ka magkakaroon ng kumpiyansa o tiwala sa iyong sarili. No. Your new identity in Christ. So, hindi tayo dapat pakontrol, no? Padikta doon sa mga sinasabi na sa atin. And then, no? Kundi, dahil ito ay magiging bitag ng pagkatakot at pagkabigo sa atin. Dapat nating ibase ang ating pagkatao at pagpapahalaga sa sarili sa sinasabi ng Diyos sa Biblia at hindi sa pagtanggap o paghusga ng ibang tao. Amen? No? Dahil kapag patuloy tayo nagiging people-pleasing, ito ay magdudulot ng takot at pagkawala ng tiwala sa sarili. Kapag nakapokus tayo sa pagpapalugod sa mga tao, nalilimitahan ang ating sarili at ang plano ng Diyos sa ating buhay. Di ba, minsan ayaw mong mag-back up kasi baka sabihin nila, tumaba ako. Ayaw mong mag-back up, tumayo sa harap dahil baka sabihin mo nila, pare-parehas na lang yung damit ko. Ayaw mo mag-back up kasi baka sabihin ng bagay tao, di ako marunong sumunod sa tono. E na paano na yung calling mo kay Lord? Dahil lang sa kakaisip mo, sasabihin ng ibang tao. Di ba? Amen. Ang mas mahalaga, kung ano ka, kung ano ang sinasabi sa'yo ng Diyos, kapatid. Kaya magpatuloy ka lang. Amen. Ang totoong kalayaan ay nakakapit kapag ang isang tao ay nakasalig ang pagkatao at pagpapahalaga sa kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa Kanya at hindi sa hatol ng lipunan. Amen? Yun ang mas mahalaga. Kaya nga, kapag palagi nating nakikita ang ating sarili kung ano ang tingin sa atin ng Diyos, nag-aral ka man o hindi nag-aral, marami ka mang sasakyan o wala ang sasakyan, you have the confidence. Meron kang kumpiyansa sa harapan ng Diyos dahil you are a child of God. Yun ang may pagmamalaki mo. You are a child of God. Amen. Alam mo, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, nasa iyo ang karunungan ng Diyos. Alam mo, nasa iyo ang anointing ng ni God. Nasa iyo ang buhay ni Kristo. Amen. Kaya, meron po tayong mga anak ng Diyos. Meron tayong confidence. Amen. Nasa atin ang katotohanan. Kaya with boldness natin isi-share ang Word of God. Because alam natin, no? Si Kristo, He is only the way, the truth, and the life. Amen. Kaya patuloy, O Lord, mga kapatid, na makita natin palagi ang ating mga sarili kung ano ang tingin sa atin ng Diyos. Amen. Kaya meron tayong confidence. Una-una sa harapan ng Diyos, maging dito sa mga tao, we have confidence. Amen. Dahil we do not need, di natin kailangan magpa-approve sa tao. Ang kailangan natin, ang alam natin, approve tayo sa Diyos. At pag-approve tayo sa Diyos, alam natin, yon ang dadaloy sa ating mga relasyon sa ibang tao. Amen? Kayo pong lahat ay yumukot, manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord God. We worship you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa kalayaan, Lord. Salamat, Panginoon, pinalaya mo na kami. Hindi na kami, Panginoon, mabubuhay sa sinasabi, sa opinyon ng ibang tao. Dahil, Panginoon, ang mas mahalaga sa amin kung sino kami sa inyong harapan. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. We worship you. Let us continue to magnify God in our life. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. We praise you, Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Lord.
Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us proclaim the goodness of God in our life. Hallelujah, Lord. Let us magnify the Lord in our life. Who we are in Christ. Oh, hallelujah. Let us lift our hands before God. Dahil, Panginoon, tunay nga, Panginoon, kayo ang nagbigay ng halaga namin sa buhay namin. Thank you po, Panginoon. Praise you, Lord God. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified in the altar of my life. Yes, O Lord God. Christ be magnified Hallelujah. in me. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa walang kondisyon niyong pag-ibig. Salamat, tinanggap niyo kami, makasalanan pa kami, O Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat. Kayo po ang nagbigay ng halaga namin, O Lord. Naging mahalaga kami. Naging katanggap-tanggap kami dahil sa aming Panginoong Yesus lamang, O Lord God. Thank you, Lord. Napakabuti niyo. At ang pag-ibig niyo, Panginoon, ay sapat na para sa amin upang kami magkaroon ng kumpiyansa, upang kami, Panginoon, ay makatayo ng may boldness and courage sa harapan niyo at maging sa harapan ng mga tao. Dahil, Panginoon, wala kaming maibang ipagmamalaki, kundi, Panginoon, we are a child of God. At kami ay patuloy na nakakaranas ng biyaya mo, ng kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. My dad is strong, my dad is kind. He helps me grow and shapes my mind. He reads God's word and shows the way. He prays with me every day.
you got for Dad today. Thank you, God, for dads like mine. A gift from you, so good, so fine. Bless my dad in every way. We love our dads on Father's Day. Thank you so much, Sunday Schoolers. Palakpakan po natin muli ang mga Sunday Schoolers natin. Hello. Oh, Micah, get na yung token mo for Daddy there. Oh. There you go. Happy Father's Day po. Once again, Happy Father's Day, CFSM Fathers. So thank you Sunday School. And before po tayo mag-proceed na ipag-pray po yung mga fathers natin, magkakaroon tayo ng palaro. Yes. So, So- just like what we had sa Mother's Day po, we will be having an activity or game para naman sa mga Fathers fathers natin. natin. So Ay. kapag tinawag ko po yung pangalan, punta po tayo sa harap. So fathers po yung mga tatawagin ko. So first one is Pastor Edwin po. Pastor Edwin, Pastor Edwin. samahan niyo po kami dito sa taas. Kayo po yung leader ng group na to. Happy Father's Day po. Next one, Kuya Jam. Kuya Jam. Kuya Jam, dito na po. Kuya Jam. And then next si JP, James Paulo. Punta po tayo sa harap. And then si Miko, Yumul po. Miko Yumul. Ilan na sila? Apat. Apat. Isa pa. Isa pa, Kuya Mike. Kuya Mike! Team A na po yan. Yes, Team A sila, Team A. Okay, Team A. Ayan. So, kompleto na po yung Team A. Pastor Edwin, Kuya Jam, JP, Miko, Kuya Mike. Team B. Team B, yung leader po nila is si Pastor Sol. Asa po si Pastor Sol? Pastor Sol, paging. Nasa restroom yata. Nag-CR po siya? Yes. Okay. Sige. So, yung Pero mga kasama members. siya. Oo, ayan. Members, Kuya Chris. Pastor Kuya Chris. Chris, come and join us. Next, Kuya AR. AR. Dito po ang Team 2, Team B. Then, Ezekiel. Ayan, first time Ezekiel. dad. First Oo. time dad. Ayan. And last, si Nat. Nat. Sakto na ba sila? Nat. Pastor Sol, dito po, kasama po kayo. Ezekiel, tapos si Nat. Hingi lang tayong 2 chairs. Kailangan namin ng 2 upuan. Ano po kaya sa tingin nyo yung laro natin? Iniisip nyo yan, putukan eh. Kasi may mga balloons daw. Pag ganun siguro. Oo. Pwede din naman sa baba. Sa baba Oo, na lang. baba na Okay. lang. Sige. Okay. Team Nat. A. Team A Ayan. and then Team B. Okay. Kompleto na sila. May mechanics na tayo. Ready na po ba kayo? May choice po ba kayo? Wala. Sige. Salamat po sa pag-oo kahit hindi nyo po alam. So, explain ko po yung mechanics ng game.
So meron lang po, ang pangalan po, ang title po pala ng game ay Balloon Caterpillar. Okay, so from the title itself, medyo alam na po natin yung mechanics, no? So, i-demo po natin kung paano yung Balloon Caterpillar. Oh, mga taga-demo. So, yung player number 1, iikot po muna doon sa chair. Yan. And then, yung player number 2, iipit niya yung balloon sa likod ng player number 1, tapos iikot lang po sila doon sa chair. So dapat po yung balloon hindi puputok or mahulog. Bawal hawakan, Bawal hawakan. yung balloon. So dapat Pag katawan lang. nahulog, babalik po Babalik. ulit doon sa base. Pwede daw ba hawakan yung shoulder? Hindi. No touching. No touching. No touching. No touching. Hindi na kailangan. Brother Mike, di na daw kailangan. Ha? Labanan ng tiyan daw. Bahala na kayo dyan, ha? Basta... Nakuha po ba yung mechanics ng game? So hanggang pong matapos kayong 5, kung sino po ang maunang sumigaw ng tagumpay, siya po ang winner. Ha? Walang hahawak po, ha? Kerry, kaya na po? Practicein nyo po ba? Ay, hindi, game na natin. Kaya na natin. Sige po, lipat po tayo dun sa pinakababa. Player Sa baba Group po. 1 and Group 2. Dito po tayo sa may baba. So bawal po mahulog ang balloon, bawal pumutok ang balloon. Uulit po. Sige, parinig nga po ng cheer para sa team ni Pastor Edwin. Woo! Para naman po sa team ni Pastor Sol. Woo! Aroy, ayun sila. Sige, nagsa-strategize lang po sila kung sino ang mauuna at sino yung pangalawa. Hindi po pwedeng ilagay sa loob ng damit. Kailangan, ano yan? Okay. Bawal humawa ka. Bawal humawak. Pong hawakan. Bawal hawakan yung nasa harapan Yun- ninyo yan at lang po nasa yung pwedeng likuran hawakan. ninyo. Kayo lang po. Hindi kayo po hahawakan nyo yung nasa Yung unahan. nasa unahan po, pwedeng hawakan ng balloon. Si Pastor Edwin, malicious compliance. Okay, sige. Kuha po, ready na? Game na? Alright. Sige po, paunahan na. Paunahan po ha. Si Pastor Edwin po muna, tapos pagkabalik niya, susunduin niya yung isa, iikot, susunduin yung pangalawa, iikot ulit, pang-4, iikot ulit, at yung pang-5, pagbalik, sigaw ng tagumpay. Okay? Alright, ready? Ready pa lang po. Wala pa po, wala pa po. Masyado po kayong eager. Eager na eager po silang maglaro at manalo. Right. Ready. Get set. Go! Ang liksi naman, oh. Grabe, oh. Grabe, oh. Okay. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Kailangan nakadikit. Bawal hawakan. Bawal malaglag. Pag nalaglag, uulit. Okay, sunduin ang susunod. Okay, sige, nasa base naman na. Susunod, 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 susunod. Kuya Jam, walang hahawak. Wala po. Baka pumutok ha. Baka... Ay! Ay, bawal ano humawak, yun? bawal Ulit! humawak. Ulit. Uulitin niyo yung tatlo kayo. Kuya Jam, game. O sige. Yung Kuya Mike, Kuya Jam, yung sa inyong tatlo, forfeited. Slowly but surely. Ay, Walang hahawak. Ay, nasa baba na yung isang balloon. Nasa baba na po. Nasa baba na. Mukhang nasa advance. Ulit. Balik, balik. Balik, Balik po, balik lahat, po, balik. balik. Nalaglag, pare. Balik. Ay, nalaglag ulit. Okay. Go. Okay, ready, move. Ay, nalaglag po ulit, Ulit. Kuya Mike. Ay. Okay, last. Last na po si Ulit, Pastor ulit. Sol.
Last na. Sige, wala pong hahawak. Bawal hawakan. Slowly Bawal but surely. hawakan. Bawal hawakan. Slowly ay confident na ang team ni Pastor Oo. Solo. Pero parang makakahabol pa ang team ni Pastor Edwin kasi susunduin na nila yung last nila. Go Miko, come and join. Pwede pa Sige. yan. Kaya Pwede pa pa yan yan. kasi ang bagal nila oh. Pwede pa Malay yan. nyo, Pwede pa yan. Pwede. Ay! Ulit! 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 Ay! Ulit! Ulit! Isa pa daw po, isa pa daw. Ulit, ulit. O, game na, ulit. Okay. Isa na yung panglima. Ulit. Yung panglima, ayan na sila, 5. Go. Ulit pa, ulit. Uulitin kasi nalaglag yung isa. Okay, slowly. Grabe Mandadaya. Grabe Ay! yung mga mandadaya. Ay, ayan na sila! Oh, Ay, nalaglag! Nauulag. Ulit. Wait lang. Ulit po, ulit. Wala pa nanalo. Pass, ano po pass? Winner na daw. Meron na? Winner na daw po si na Pastor Sol! There you go! Congratulations po. Team po ni Pastor Sol, dito po tayo sa may stage. Picture lang po tayo. Congratulations po. May consolation Happy po yung mga Father's Day natalo. po sa inyong lahat. Okay. Sige ho. Picture. Picture. Pwede po bang gawin nyo yung caterpillar sa picture lang? Ayan. As tingin po sa camera. Yan. Yan. Ay, wow, endorser sila. Congratulations. Congratulations po. Ay, lalabas din na naka-caterpillar. And syempre, consolation prize nung mga, okay na? Nabigay Okay na, nabigay na. Ayun. So, Okay. let's proceed po with our prayers Prayer, po para ayun. sa fathers natin. Conclusion po. A conclusion po. Sige po, habang hinihintay lang po natin si Pastor, siya po yung magko-conclude, ako po yung magpe-pray. Okay. Nakakatuwa po yung mga ama natin na naglaro kanina, di po ba? Meron lang po ako mensahe sa inyo. Bilang mga ama, kayo po ay refleksyon ng God the Father. Di ba, Pastor Edwin? Refleksyon kayo ng Ama na nasa langit. Kaya walang cheating, walang dayaan, no? Hindi, gusto lamang po nila tayong sumaya, no? Kaya po sila nagsipaan ng upuan. Okay. All right. Happy Father's Day po sa ating lahat ng mga ama, no? Yung iba po, hindi natin masyadong kakilala, pero alam ko po na sa inyo pong pagdalo dito sa gawain ng Panginoon, hindi lamang po tuwing Father's Day, kundi every Sunday po ay kinagagalak po namin na kayo po ay aming makasama dito every Sunday. No po? Natututo tayo, naunawaan natin ang salita ng Diyos at nakikilala po natin ang lubusan ng ating Diyos kung sino siya. Happy birthday po sa inyo. Amen. Sabi nga po sa Ephesians 6:7, maglingkod kayo ng mabuting kalooban na parang bang ang Panginoon mismo ang pinaglingkuran nyo at hindi ang tao. So ating mga ama, tunay na pribileyo na tayo maging ama at tayo gumagawa ng ating tukuling responsibilidad. Hindi sa opinion ng tao,
na tayo maging mabuting ama, para tayo maging ayos na ama, ayusin natin pamilya natin, kundi ang Panginoon ang isang ating motivation, kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, at kanyang biyaya sa ating mabuhay. Kung bakit natin nagagawa na tayo magiging mabuting ama. Hindi tayo magiging perfecto. Yes, hindi tayo perfecto. Pero, sa tulong ng Diyos, ay magawa natin ang pinakamabuti na pagiging ama natin sa ating mga pamilya. Kung din sa ating mga trabaho, sa ating negosyo, at isa po, ang isang bagay na nasyong mabilib, ang Panginoon ang sa pinanggagaling lahat. Ano man mangyari sa ating pamilya, tumayo, mayroong problema, walang problema, tayo masaya kasi ang pundasyon natin, ang pinagmuno natin ay ang Panginoon. Ano man mangyari sa ating pamilya, alam natin, tayo tagumpay dahil kasama natin Panginoon. Kaya po lahat ng bagay nangyari sa ating buhay, tayo po ay masaya at alam po natin, may solusyon lahat sa ating negosyo, tumayo mga, di tayo malaki, kundi ang Panginoon ang siyang ating dahilan kung ba tayo ng negosyo. Tumani nabagsak, wala. Tayo pa rin masaya dahil di tayo nakatipid doon. Yun po yung mga instrumento lamang. Instrumento lamang mga kundi ang Panginoon na siyang ating pinagmumulan. This is the source of our life. Kaya mga kapatid, ang sabi natin sa ating buhay lagi-lagi, sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating trabaho, sabi natin, laging tagumpay. Sabi natin, 1, 2, 3, tagumpay. Yes. Kaya ang solusyon, lagi nasa ating buhay. Ang tagumpay, lagi sa ating mga buhay. Kaya Panginoon, salamat po sa Panginoon. At tayo po'y malaging para sa ating mga ama. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Ako po'y saludo sa inyo dahil ang Panginoon na siyang patuloy na kasama nyo at ang biyaya nasa inyo. Aking darling, siya po mag-pray sa ating mga ama. Please to all stand, lahat ng mga ama. Ha? Palapit ka. Okay, so tinatawagan po natin lahat ng ama. Dito po tayo sa harap para masilayan po ng lahat ang inyong Happy kagwapuhan. birthday! Blessed Father's Day po. Happy Father's Day. Happy Father's Day, my love. I think bless. God bless Ay, you. yan. You. Okay. Happy birthday sige po. Yan, dami ng ating mga fathers. Yeah. At mga young fathers, lolo, pwede po. Lolo, Mga pwede lolo. grandpa. Lolo. Yung mga ama natin, mabait. Ang mga ama natin, amen? Mabait yung mga ama natin. Ayan, may taga-arrange tayo si Madam Jem. Ayan, para pag pinicture, maayos. Sige po, compress na lang tayo para pag pinicture. Ayan, may souvenir. Father's Day tokens. Sige po, move kayo dito. Yan. Mabait po ba ang mga ama natin? Mabait po sila. Ay, mahina. Mabait po ba ang mga ama natin? Mabait daw po ba yung mga ama natin? Hallelujah! Amen. Palakpan natin pa noon. Amen. Palakpan natin pa Ayan. noon. Palakpakan daw po natin ang ating mga ama. Ayan. Ayan po, nandiyan po sila. Okay, sige po, tayo po ay tumayo para samahan niyo po ako sa pananalangin sa kanila. Pwede niyo pong itaas ang inyong kamay, i-extend sa kanila habang po tayo ay nananalangin para sa kanila. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, na aming pinagdiriwang ang araw ng mga ama. Higit sa lahat, kinikilala po namin na Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang Ama na nasa langit, Panginoon, na nagbigay ng buhay para sa bawat isa. At ang mga ama na naririto, Panginoon, alam ko, patuloy ka po nilang nakikilala sa kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. At habang nauunawaan nila at nakikilala nila na sila ay mga minamahal mong anak, Yes, Panginoon. Lord. Sila ay mga tinatanggap mong Amen. anak.
Sila ay mga pinagpala mong anak. Amen. Lord, marirealize din nila na ikaw na Ama, Panginoon, ay mabuti sa kanilang buhay. Amen. Unless they realize their sonship, Yes, Lord Lord. God, ang kanilang pagkaanak sa iyo, Panginoon. Lord, they will not be a reflection of who you are in their lives. Amen. Kaya po ang dalangin namin sa mga ama na naririto, Panginoon, ay patuloy po nilang i-desire sa kanilang puso Yes, Lord. na makilala kanila, O Diyos, sa kanilang buhay. Amen. Nang sa ganon, Panginoon, anuman ang lumalabas sa kanilang mga kilos, sa kanilang pananalita, sa kanilang mga gawa, Panginoon, ito ay magiging reflection lamang kung sino ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Yeah. Isang ama na mapagmahal, isang ama na compassionate, isang ama na faithful, isang ama na slow to anger, isang ama, Panginoon, na nagmamahal, O Diyos, sa kanilang Amen. mga anak. Amen, Lord. Kaya po, salamat po, Panginoon, sa buhay mo na nasa sa kanila. Salamat sa iyong gabay, sa karunungan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Yes, mahirap, Panginoon, ang responsibilities, Lord God. Maraming responsibilities bilang provider, ang mga ama na naririto. Pero ikaw, Panginoon, ang kinikilala namin great provider, Lord God. Makilala nila, kilalanin nila na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, Yes, Lord. na ang lahat ng nasa kanila, Panginoon, ay nanggagaling Yes, sa iyo. Lord. Kaya po, Lord God, magiging generous din sila dahil kilala nila na ikaw ay generous God. Salamat po, O Diyos, sa mga ama namin na naririto, na ang karunungan mo, Panginoon, ay nasa kanila kung paano po nila itaguyod ang kanilang Yes, Lord. pamilya, paano po nila gawin, Lord God, ang kanilang mga roles bilang mga ama ng tahanan, sa kanilang asawa at sa kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon, sa mga ama na naririto, Panginoon, na kumilala sa iyo, Lord Amen. God, at tinanggap ka nila sa kanilang buhay. Yes, Yun Lord. po ay isang malaking pagpapala, Amen. Panginoon, sa kanila. Yes. Higit sa kanino mang ama, ang sino mang nakakakilala sa iyo, O Lord God, Amen. ang sino mang kumikilala kung na ikaw, Panginoon, ang siyang tumubos sa kanila, Amen. ikaw ang nagligtas sa kanila, ikaw ang nagmahal sa kanila, Panginoon, ikaw ay namatay para sa kanila, Panginoon, ay tunay na may babahagi din po nila, O Diyos, ang pagmamahal na iyon, Lord God, sa iba. Kaya po nagpapasalamat kami sa araw na ito, Lord God. Binibigyan namin ng pugay. Lord, sinasaladuhan namin lahat ng ama na Amen. naririto. Salamat sa presensya mo sa kanilang buhay. Hindi mo sila iniiwan, hindi mo sila pinababayaan, Panginoon. Sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang mga anak, sa kanilang pagtaguyod, Panginoon. Sa kanilang kinabubuhay, anumang trabaho na meron sila, Panginoon. Ang pabor mo, ang pagpapala mo, O Diyos, ang tagumpay mo, O Diyos, ay nasa kanila. Kaya salamat po, Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat. Amen. Blessed, 1, 2, 3. Blessed, happy Blessed. Father's Day. Tagumpay! Tagumpay! 1, 2, tagumpay! 1, 2, Tagumpay! tagumpay! God bless you. Okay. I blessed Father's Day. God bless you sa inyo lahat. Picture po